Good morning, sumagot ako. Good afternoon, good evening, welcome back sa ating channel, Isa Trap. Grabe, dami nating tinatanim ngayon na BFT, kaya yung pahinga. Buti na lang tapos na yung ating sahod week. So hindi na ganun ka daming umu-order, kaya makapag-focus tayo sa replanting. Yan o. Itatanim natin ngayon dalawang batya. Pinababad ko muna kanina para malinis na rin, matanggal yung mga old media, at itatanim natin to. Pakita ko lang sa inyo yung mga bagong setup natin. Hindi naman natin to tinatago, pero hindi ko rin in-expose agad-agad. Hiningal ako kasi siyempre, no, baka mamaya gumaya kayo ng mali. So, eto, meron yung plastic sa ilalim, meron yung tray sa ibabaw, pero hindi ko yung pinupuno na sinisiksikan ng isa-isa. Pinapatong ko lang yan at i-cover ko na yan. Ang ano ko lang dito ay para hindi nakakontak masyado yung media sa ilalim, para hindi tumaas yung TDS or total dissolved solid, or yung mineral sa madaling salita. Pangalawa, bakit may plastic? Diba? Baka mag-waterlag yan, sir. Possible, pero ang mangyayari kasi yan, hanggang dito lang yung plastic natin, mababa lang. So pagka nalagyan ng water to, matatapon din, no? At ngayong tag-ulan, kailangan natin ng medyo marami-raming media para hindi hindi mag-waterlag, at hindi kung napanood nyo yung video nung nakaraan, nung umulan, halos mataas yung tubig na nadadaganan yung halaman kung bakit nasa-submerge. So pagka ganito na, kahit na tumaas yung tubig, hindi na tataas ng mas mataas sa halaman, kasi yung plastic natin ang ganyan lang. Kung ganyan lang yung tubig, mag-spill na. So sakaling hindi ka makapagdilig ng 1-2 araw, 3, kahit nga siguro 1 linggo, o pwede pa kung may tubig pa rin sa ilalim, di ba? So ito yung kumbaga testing phase pa lang to. I don't suggest na gayahin nyo agad, kasi baka magkaroon ng problema after 2 months, 3 months na paggamit nito, kasi nga nagwa-waterlag sa ilalim, di ba? So ang gagawin ko dito, kung sakaling mag-waterlag sa ilalim, ihilahin ko or ibababa ko lang tong plastic, solve na ako, you know. So yan, ito yung setup natin ngayon. Bakit hindi naging hindi ako nag-stay dun sa setup na tulad ng dati? Tingnan nyo, in-uproot na namin at tinanggal na namin yung mga BFT, di ba? Kasi kapag ka naulan, nga na bukod sa nasasubmerge yung mga plants natin, ay madaling nagiging alam niyo to, ayun yung media niya, nagiging tawag ng iba doon, mushy, or yung parang slime na, no? Although hindi nyo nakikita yung slime, seems healthy pa rin yung media, pero pag ginawakan nyo yan, para kayong humahawak ng tawag dito, para kayong mahawak ng tinapay na basa. Tapos pagka eto naman, eto yung may perlite, eto medyo firm, kasi nga may perlite. Ito kasi pure sphagnum moss. Kaya ang ginawa natin ngayon, tayo, ayan, ang ginawa natin, pinalitan natin ng combination ng sphagnum moss and perlite. Same setup yan nung nakita nyo ginagawa ko ngayon. Tapos meron na rin tayo dito natapos, na-i-video na rin natin ito nung nakaraan. Ito yung Chinese dumplings and Jaws. So ayan, ilang araw pa lang nakatanim, nagre-recover na yung mga traps nila. So ayan,
Kung sa tingin nyo marami-rami na kami natanim, masakit na sa likod, hindi pa kasi umpisa pa lang kami. 2 tree pa lang yung nagagawa namin ngayon. So yun po, ang dami po napaikot. Hindi madali yung maintenance ng BFT, hindi madali yung maintenance ng carnivorous plant. Pero kung tutusin, mas madali na to kaysa pagsaka ako, di ba? Although mas siguro may enjoy ko rin yun kasi gusto ko rin magkaroon ng maliit na farm someday. Pero yung ganitong setup ay kapag manageable, hindi ka naman araw-araw magre-reflect. Although ngayon talaga mukhang 1-2 buwan kami magre-reflect dito, no? At ayun pala, nag-iisip ako na mag-restock ng mga plants. Kung may mga requested kayo ng plans, huwag nyong okay, may mag-message kahit wala pa kayong pera. Kahit umabot ng 2-3 buwan o kahit 1 taon pa yan dito. Sa growing area ko, okay lang, no? Kung nandiyan pa naman yung stock, makaka-avail kayo, no? So yan. At ayusin ko na to. Gusto nyo makita yung gagawin ko? Sige, ito. Yan lang naman ang aming ginagawa. Magmimix ka ng sphagnum moss. Ayan yung sphagnum moss. Ayan, mimix mo lang yan dito sa perlite. Maganda, mas mamekos-mekos mo talaga yan. O mamix mo na maayos. Pag mamix mo na, lalatag mo na yan. Yung iba nagtatanong pala, no? Since dun sa video, dun sa agribusiness na pumunta dito sa Sir Buddy, kumbaga inano natin, tinromote natin yung live sphagnum moss. Tama naman yun. Kaya lang, hindi kasi lahat kayang bumili ng live kasi medyo may kamahalan nga yung live. So okay lang kahit wala kayo live. Tingnan nyo naman doon sa mga pinakita kong setup sa inyo. May live ba doon? Wala. Diba? Sphagnum moss and perlite, pwede na yan. Kung hindi effective yung sphagnum moss and perlite, ba't ko gagamitin sa hundreds of BFT ko ngayon? Diba? Ang live sphagnum moss, maganda yan kapag mag-acclimate ka, magpo-propagate ka ng mga medyo high valued na halaman. So bakit sir, hindi ba high valued yung halaman mo doon? High valued yun, kaya lang medyo experience na kami sa pag-aalaga ng BFT, kaya kahit walang live, nabubuhay na natin. Pero kapag may mga BFT or may mga ibang carnivorous plant na medyo alanganin pa ako, na hindi pa ako ganun ka-experience, na alam ko mabubuhay ko, nilalagay ko sa live. Kasi alam ko sa live, mas mataas yung chance na mabuhay sila doon. Kaya ako na alala nyo, di ba, kapag meron tayong mga BFT na yung talagang ang hirap alagaan, nilalagay natin sa live. Parang ICU nila yan. Talagang madaling makabuhay kapag may live sphagnum moss. Pero may kamahalan lang yung live. Pero yun yung isang lianera ng live, nasa iba 300 to 500. Diba? Buti kung acclimated na yun, tulad dito sa mga sphagnum moss natin. Yung iba doon kalalagay lang. Ang daming mga bees, tingnan nyo. Kapag season na pinapalayas yung mga drone, yung mga lalaki sa sa hive. Ayan. Ang dami yung pinapalayas, kaya hindi ko pinapakain ng mga bees yung alaga akong carnivorous. Hindi tulad dun sa iniisip ng iba na ginagawa ko daw feeds yung mga bees ko sa BFT ko. Hindi, yun, iisa-isahin ko. Hindi, talagang yung mga bees talaga, natural sa kanila, after ng mating ng queen, yung mga lalaki, pinapaalis na nila yan sa hive nila. Kasi ayun lang naman yung gamit ng male sa colony ng bee. Yung magkaroon ng continuity yung generation nung mga bees, mga queen. Sa sa stingless bee, karaniwan hindi lang isa yung queen, minsan dalawa, minsan meron pang mga virgin na queen na tinatawag, so minsan multi queen ba tawag yan, minsan ganun. Kaya ang dami mag-produce ng ng mga bees, ng stingless bee.
Kaya kahit sadyain ko pang pakain yun sa kanila, hindi mauubos yun. Saka sino magtsatsagang subuan ng stainless beam yung mga Venus flytrap? Ano lang, medyo nung dati kasi, kaya naikwento, nung nag-uumpisa akong bumili, nag-acquire ng stainless beam, walang gustong magbenta sa akin. Kasi kala nila ipapakain ko lang sa alaga, which is, hindi naman yun yung talaga main goal, side quest lang, di joke lang. Hindi naman yung main goal. Kasi kailangan ko rin talaga ng ng honey para sa anak ko. Kasi yung anak ko hindi mahilig kumain ng gulay, kaya yung honey matamis yan, or di ba? Medyo mas madaling makain. Pwede mo halo sa juice, or pwede mo ring ipakain yung mga fallen sa Kaya ako nag-alaga niya. Hindi talaga pakain sa mga alagang carnivorous plant. So, yan. Re-replant muna tayo, ha. Marami-rami tayo. Ang dami na nating video ng replanting, kaya hindi ko na kayo sasama dito. Pinakita ko lang yung setup ko ngayon kung paano yung ginagawa ko. Kasi, dun sa mga ibang mga kaibigan natin na tinatanong ko ano yung setup natin ngayon, ito lang yun. Parang yung dati lang rin na setup, kaya lang mas buong styro na. Hindi na ako naglagay ng tray. Kasi bakit pa ako maglalagay ng tray? Pwede ko namang ipatong na lang dito, di ba? So, yun lang muna. At ako yung tatanim pa. Marami pa ako itatanim. Kailangan ko tapusin yan hanggang mamaya. 2 tray yan. So, nasa 200 plants yan, mahigit. At ito na yung mga naitanim namin kanina. Pinakita ko na naman sa inyo, di ba? Ito, Adentate. Ayan, tsaka ito naman yung big mouth. Ang dami ng big mouth. Ang dami nang bumili niyan, pero ang bilis kasing lumaki ng big mouth. Tapos ito namang Adentate. Kala mo, iilan lang yan. Pero kung kahit makipagpustada ako sa inyo, bubunot ako ng isa dyan. Ang laki ng rhizome yan. Hanap tayo ng rhizome, gusto nyo. Pili tayo dyan. Piliin na natin itong iilan lang. Ayan o, kita nyo. Tingnan nyo kung gaano karami. Ang laki yung rhizome niya, no? Huwag nyo gagawin to, ha, sa alaman nyo, ha. Ito kasi katatanim ko lang, kaya okay lang na bunot-bunutin ko. O, tingnan nyo, ito naman. Halos walang traps. O, tingnan nyo. Diba? Huwag nyo gagawin yan palagi, ha. Ginagawa ko lang ngayon lang kasi katatanim ko lang yan kanina. Pero hindi yan dapat ginagawa sa halaman. So, yun lang. Sige, magtatanim na muna ako dito. At pwedeng maistorbo. Tingnan nyo naman, o. Dami naming mga scrap. Itong ba lang mga scrap na to, napakwento na naman tayo. Pwede pa itong gamitin kung mahuhugasan nyo. No? Mahuhugasan nyo. Kasi matatanggal yung mga pit na yan. Matitira yung mga good na moss. Pwede yung gamitin yan sa mga halaman nyo na malalaki ng mga nepenthes. Kung lalagay nyo sa bigger fat paso, no? Basta malinis nyo muna itong media na ito. Ginagawa ko yun. Haluan nyo na ng konting pumice or perlite, pwede. So ayun lang, mag-aasikaso muna tayo dito at ang dami nating itatanim. Adlos po, bye bye. Huwag kayo mahiyang mag-message sa Facebook page at dito sa comment section.